Chapter 15. Maraming movies dyan, baka may magustuhan ka. Napangiti ako at nag-scroll sa list ng movies na mayroon siya. Prepared ka talaga ha? He smiled at me. Ayoko lang na maboard ka at makatulog sa biyahe. I want you to enjoy every single bit of it. Ipinagpatuloy ko lang ang pag-scroll hanggang sa makita ko ang isang pamilyar na palabas na paborito ko noong bata ako. What are you going to watch? Tanong niya. I positioned the tablet sa holder nito, sinigurado kong hindi ito malalaglag. Tumingin ako sa kanya at ipinakita ang papanoorin ko. Cinderella. Tumawa ako sa katumango. Why? Did you ever dream to become a princess? Bamantong hininga ako sa katumango. When I was a kid, may mga pagkakataong pinangarap kong makakilala ng isang gwapo at mayaman na Prince Charming. Napahinto ako nang maalala ang mga panahong tinitingnan ko kung sino sa mga kaklase ko ang gwapo at mayaman. Naaalala ko pa noong mga panahong nagagalit si Troy sa akin dahil mahilig daw ako sa gwapo at mayaman, samantalang nariyan naman daw siya. Ang sabi ko naman sa kanya, hindi ako pumapatol sa taong matagal ko nang kilala. But then, I grew up strong unlike Cinderella. Cinderella needs to be rescued and he has someone who will rescue her. Ako, wala naman akong ganoon. Tahimik lamang si Leon habang nagmamaneho. Ako, hindi ba ako pwedeng maging Prince Charming mo? In that moment, hindi ko na napigilan ang mapangiti. Inextend ko ang kamay ko para kunin ang isang kamay niyang nasa steering wheel. Mahigpit ko yung hinawakan. Overqualified ka. Nang marinig niya ang sinabi ko ay bigla siyang tumawa. Bumitaw ako sa pagkakahawak sa kanyang kamay at muling ibinaling ang aking paningin sa tablet kung saan kasalukuyang nagpe-play ang movie. I can see him looking at me from time to time. Kapag naman nagkakasalubong ang aming paningin ay napapangiti na lang kaming pareho. Nagugutom ka? Tanong niya pagkapasok ng sasakyan niya sa loob ng barko. Tumango naman ako. Akyat na tayo sa taas. Iniaya niya. Nauna siyang bumaba ng sasakyan. Bababa na rin sana ako nang maaalalang may pagkain pa kami sa sasakyan na hindi pa nabubuksan. Ano yang hawak mo? Tanong niya sa akin. Napatingin din ako sa paper bag na may lamang spaghetti at burger. Yung binili mo kanina sa fast food, dinala ko. Nakangiting lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Lahat ng gamit namin ay naiwan sa sasakyan. Tanging trench coat at pagkain lang ang dinala ko. Siya naman ay dala ang kanyang wallet at cellphone. Nang makahanap kami ng magandang pagpupwestuhan ay saka siya naging abala sa pagtitipa. Nakatingin lang ako sa kanya habang kumakain ako ng burger sa kanyang tabi. Nang tumingin siya sa akin ay wala sa sariling inilapit ko sa kanya ang burger na nakagatan ko na. He looked at it. Bigla naman akong natauhan kaya inilayo ko agad ito sa kanya pero mabilis niyang nahawakan ang kamay ko. Inilapit niya ang kanyang bibig doon at kumagat siya roon. Lang beses na napakurap ang mga mata ko nang makita ang ginawa niya. Masarap, sabi niya pa sa akin. Napatitig tuloy ako sa kanya. Why did he do that? Alam niya namang may kagat ko na iyon. Napasimangot ako at ibinaling na lamang ang aking paningin sa banayad na karagatan. Sorry nirereplyan ko lang sina mommy. Sa sobrang excitement nila na makita ka, ayon panay ang text sa akin. Ibinalik ko sa paper bag ang pagkain at humarap sa kanya. Muntik pa akong mapa-address nang makita kong sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Alam ni na mommy mo. Nauutol ko pang sambit. Tumango siya. Hindi niya inalis ang kanyang paningin sa aking mga mata. Bumaba pa ito sa aking labi. Nagtagal ang tingin niya roon kaya naman bigla akong kinabahan. Bigla ko na lang naramdaman ang paglapat ng kanyang hinlalaki sa gilid ng aking labi. Sorry, I had to wipe it. Mabilis akong napahawak sa aking labi. Doon ko napagtanto na kaya niya ginawa iyon ay dahil may naiwang burger sauce sa gilid ng labi ko. You look cute. Pinaningkitan ko siya ng mata at hinampas ng mahina ang braso niya. Aray, hinimas niya naman agad ang kanyang braso. Grabe ka, Luis. Bakit ka nananakit? Nakangusong tanong niya. Pwede niya naman kasing sabihin na mayroong burger sauce sa gilid ng labi ko, hindi niya naman kailangang gawin pa iyon. Nakakainis na nakakahiya. Ewan ko sayo, inis na sambit ko sa kanya. Tumayo na lang ako at naglakad palapit sa railings ng barko. Kasi simula lang nito sa paglalayag. Hapon na rin at malamig na ang simoy ng hangin.
Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Gayunpaman hindi ko pa rin maalis sa isipan ko si Troy. Kumusta na kaya siya? Sana okay lang siya. Sana patuloy lang siya sa pagpapagaling niya. Iniisip mo siya? Tanong ni Leon paglapit niya sa akin. Tumayo rin siya sa tabi ko. Palagi naman. Hindi naman agad mawawala iyon. Pero alam ko naman na wala na akong karapatan sa kanya. Bago nangyari ang aksidente, hiniwalayan ko na siya. May mga pagkakataong sinisisi ko ang sarili ko, hindi ko matanggap na hanggang ngayon ay hindi niya ako maalala bilang ako. Alam mo bang gusto ko na lang ikulong ang sarili ko sa kwarto ko. Pero salamat sa iyo kasi nandito ako ngayon kasama mo. Tumingin siya sa akin. Sino ba namang mag-aakalang makakabalik pa ako ng El Nido dahil lang gusto kong mag-unwind? Natatawang sambit ko. He was just watching me and he kept on listening to my rants and everything. Nang gamabi na ay bumalik na rin kami sa aming pwesto. Malamig na sa labas at ilang beses niya akong pinilit na pumasok na kami sa loob ng kwarto sa barko para sa mga biyaherong gustong humiga sa mga malalambot na higaan. Hindi na, dagdag gastos lang, sabi ko naman habang yakap ang sarili ko. 100 lang naman ang idadagdag natin, git niya pa. Para tumahimik na siya, ang ginawa ko ay inihiga ko ang aking ulo sa kanyang balikat at ikanawit ko ang aking braso sa kanya. Siya, let's just sleep. Maya-maya, bababa na rin naman tayo. Mahina kong sambit. For some reason, nakatulong talaga sa akin ang body heat ni Leon para makatulog ako. Naramdaman ko pa ang kanyang marahang pagtapik-tapik sa aking kamay para kumalma ako. Luis, wake up. Malapit nang dumaong yung barko. Isang marahang tapik sa aking balikat ang nagpagising sa akin sa pagkakaidlip. Napahawak ako sa ulo ko nang maramdaman ang pagkirot nito. Mukhang nabitin ako sa pagtulog. You can continue sleeping in the car later, sabi ni Leon. Tumayo na siya at inilahad ang kanyang kamay sa akin. Tara na. Mabilis ko namang hinawakan iyon para makatayo na ako. Madilim ang paligid dahil gabi na. Malamig din ang hangin na tumatama sa balat ng kamay ko. Tumatagos din ang lamig sa suot kong trench coat. Pero kay Leon na nakasuot lang ng long sleeves ay parang baliwala ang lamig. Hindi ka ba nilalamig? Tanong ko. Naitakip ko pa ang aking palad sa aking bibig dahil humikab pa ako. Nilalamig syempre, ayoko lang ipahalata dahil baka mapahiya ako sayo. I rolled my eyes at him. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Muntik ko pa itong mabitawan nang maramdaman ang lamig nito. Hindi ka man lang nagsasabi. Inis na sambit ko sa kanya. Tumaas ang kilay niya at nakangising humarap sa akin. Bakit? Kung sasabihin kong nilalamig ako, anong gagawin mo? Mabilis akong naglakad palapit sa kanya at kinulong ko ang kanyang bewang gamit ang mga braso ko. Ang aking pisngi ay nakahilig sa kanyang dibdib. Edi yayakapin kita ng ganito. Sagot ko naman. Naramdaman ko ang marahang paglapat ng kanyang palad sa aking buhok at marahang ginulo ito. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at inilayo niya ako ng bahagya sa kanya. Don't do that again, Luis, mahina niyang sambit. Kumunot naman ang noo ko. Bakit ayaw mo ba? Sorry na, Leon lang kasi ang naisip kong paraan paliwanag ko naman. Hindi naman sa ayaw ko. Ang totoo niyan, gusto ko nga Gustong gusto ko. Pero ayaw kong masanay sa ganyan. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin hindi ba? Umayos ako sa pagkakatayo at marahang tumango sa kanya. Alam ko iyon. Siguro may parte rin sa pagkatao niya na natatakot na ma-attach ng sobra muli. Nang tuluyang huminto ang barko ay bumaba na kami pabalik ng sasakyan. Pagkapasok ko sa sasakyan ay agad akong naghanap ng komportableng pwesto para maging madali akong makatulog. Paimpol naman akong tinatawanan ni Leon dahil nakikita niya akong hindi mapakali. Gusto mo bang mag-hotel muna tayo ngayong gabi? Bukas na lang tayo bumiyahe patungo sa amin. Tumanggo naman ako agad sa sinabi niya. Hindi ko talaga alam kung bakit antok na antok ako ngayon. Ito ang kauna-unahang beses na inantok ako sa isang biyahe. Sige, pagbaba natin dito sa barko, maghahanap agad tayo. Tinutuo ni Leon ang kanyang sinabi. Mabuti na lang din talaga ay may nahanap kaming hotel na hindi ganoon kamahal ang singil. Gusto niya sana na siya ang magbabayad ng buo. Pero pinilit ko siyang maghati kami. In the end, pumayag naman siya. Si Leon na rin ang nag-ayos ng higang tutulugan ko.
Ako na ang pinahiga niya sa kama habang siya naman ay doon nanatili sa couch. "Good night, Louis," rinig kong sambit niya at marahang hinaplos ang buhok ko. Maaga akong nagising kinabukasan. Tulog na tulog pa si Leon sa couch sa mga oras na iyon. Humugot ako ng malalim na hininga at pinagmasdang maiigi ang kanyang hitsura kapag tulog. Talagang may mga taong biniyayaan ng labis na kagwapuhan. Kahit anong posisyon yata nito sa pagtulog, mananatili pa rin siyang gwapo. Halos 10 minuto akong nakatitig sa kanya. Kundi pa nag-vibrate ang phone ko ay hindi pa ako matatauhan. Alas 5 pa lang ng umaga nang makareceive ako ng text galing sa kapatid ko. "From Chase, enjoy your vacation, ate. We will miss you." Pasalubong pag-uwi. Napangiti naman ako habang nagtitipo ako ng reply sa kapatid ko. Pagkatapos ay iniwan ko na ang phone ko sa kama para mag-asikaso ng damit na susuotin ko pagkatapos kong maligo. Kanina kapagising, tanong ko nang makita si Leon na nakamasid sa labas ng bintana ng kwartong tinutuluyan namin. Bumaling siya sa akin at umiling. "Hindi naman, kagigising ko lang." Tumanggaw naman ako habang tinutuyo ang buhok ko. Nakita kong napatingin siya sa suot ko. Maging ako tuloy ay napatingin sa sarili kong damit. "Bakit? Hindi ba bagay?" Curious na tanong ko sa kanya. Napadesisyonan ko kasing magsuot ng tokong at plain white shirt, Leon kasi ang nakasanayan kong suotin kapag nasa bahay o hindi kaya ay lalabas para mag-grocery. Mas comfortable kasi ako sa ganoong outfit. "No, it's okay. Naalala ko lang noong unang beses kitang nakita." Bumalik siya sa may couch at inayos ang pagkakasalansan ng mga unan doon. Hindi naman ako nakasagot sa sinabi niya. Nang tumingin siyang muli sa akin ay ngumiti ako sa kanya. He smiled back at me. "Maliligo lang ako, after that pwede na tayong mag-check out." Tumanggaw naman ako sa sinabi niya. Ipinagpatuloy ko lang ang pagpapatuyo ng buhok ko. I applied skincare essentials pagkatapos ay maayos kong tinupi ang kumot na ginamit ko. Nang matapos ako ay saka ako nagtungo sa bintana. Bumantong hininga ako nang maalala ang unang beses na pumunta ako rito kasama si Troy. It was full of fun and I enjoyed a lot. Sana sa ikalawang pagkakataong narito ako, maranasan ko muling maging masaya. Yung totoong masaya. Paglabas ni Leon sa banyo ay sakto namang pagtalikod ko sa may bintana. Napangiwi ako nang makitang basa pa ang kanyang buhok at tumutulo ang mga butil ng tubig sa kanyang suot na shirt. "Leon," tawag ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. I signed him to come near me. "Bakit?" Naguguluhang tanong niya. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at pinaupo sa kama. "Huwag kang aalis dyan." Babala ko sa kanya. Kunot noong nakatingin lang siya sa akin. Naglakad naman ako patungo sa cabinet at kumuha ng towel doon. Lumapit akong muli sa kanya at marahan kung tinuyo ang kanyang buhok. "Luis, ako na." Hindi ko siya pinansin. Ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. "All done." Nakangiting sambit ko nang matapos ko ang ginagawa. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. "You shouldn't have done that." Nakasimangot na sambit niya. Pinanangkitan ko siya ng mata. "Bakit naman hindi?" Tumayo siya at naglakad pabalik sa couch. Kinuha niya sa sahig ang maliit na duffel bag. Inayos niya ang laman yun bago siya muling humarap sa akin. Baka masanay ako. Bigla naman akong natahimik. Marahan akong tumanggo. He has a point. Kung sa bagay, nakakatakot naman talaga masanay sa isang bagay na alam mong walang kasiguraduhan. Naiintindihan ko si Leon. "Okay na ang mga gamit mo." "Fair na." I nodded at him. Nauna siyang lumabas ng kwarto. Dahil mas alam niya ang dinaanan namin kagabi ay samunod na lang ako sa kanya. Pagkarating namin sa first floor ay siya na ang nag-check out. "Leon, pakisplit yung ginastos natin ah. Babayaran kita," sabi ko sa kanya nang makasakay kami ng kotse niya. Binuksan ko ang bag ko para hanapin ang small reminders notebook ko. "Luis." Napahinto ako sa paghahanap at agad akong bumaling sa kanya nang banggitin niya ang pangalan ko. He bit his lower lip and looked at me directly in my eyes. "Pwede bang huwag mo munang isipin lahat ng gastos ngayon? Pwede bang mag-enjoy ka muna? Mag-enjoy muna tayo." Mahinahon niyang tanong sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi ko. "Am I making you uncomfortable?" Diretsahan kong tanong sa kanya.
Inabot niya ang kamay ko at marahan itong pinisil. I just want you to enjoy the days you're here. Don't think of anything else. Okay ba yun? Humarap ako sa kanya at saka tumango. Salamat, Leon. He rubbed the back of my hand using his thumb and smiled. You're welcome. Ang sabi ni Leon, hindi raw muna kami didiretso ng resort. May dadaanan daw muna kaming lugar para makapag-agahan kami. Hindi ko naman alam kung saan kami pupunta. Lang beses ko nang tinanong sa kanya pero ngiti lang ang sinasagot niya sa akin. Buong biyahe tuloy ay nakasimangot ako sa kanya. And here we are. Agad kong inilibot ang aking paningin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize kung nasaan kami. Nakpan Beach. Excited na tanong ko sa kanya. Paghinto ng sasakyan ay mabilis kong binuksan ang pintuan para bumaba. Pumikit ako at saka dinama ang hangin na tumatama sa balat ko. Humugot ako ng malalim na hininga saka nagmulat ulit. Muntik pa akong mapa-atres nang makitang nasa harapan ko si Leon at titig na titig sa akin. Umayos ako sa pagkakatayo saka ngumiti sa kanya. You really brought me here, ha? Nakangiti kong saad sa kanya. Humakbang ako palapit sa kanya at mabilis na yamakap sa baywang niya. Thank you. Mahinang sambit ko. I can feel his hand touching my hair. Tara na. Tanong niya sa akin nang bumitaw ako sa kanya. Tumango naman ako. This specific resort is theirs. Nakakatuwa naman at nakabalik ako rito. For some reason, naramdaman ko ang paggan ng dibdib ko. Habang naglalakad ako ay nakatanaw lang ako sa karagatan. May mga pagkakataon nang natatapilok ako kaya naman nakahawak si Leon sa palapulsuhan ko para maalalayan ako. Mag-ingat ka naman, Luis. Hindi tatakbo yang dagat na yan. Ang weird lang, hindi ako marunong lumangoy pero tuwang-tuwa akong kapag nakakakita ako ng dagat. Pakiramdam ko lahat ng negative vibe sa katawan ko ay kinukuha ng dagat sa akin. Leonel, napatingin ako sa lalaking tumawag kay Leon, Leon yung lalaking kasama niya noong nagtungo kami rito ni Troy. Nagkanay ang dalawa, nakangiting bumati sa akin ang lalaki na kung hindi ako nagkakamali ay Kenneth ang pangalan. Pwede ba kami sa rest house? Tanong ni Leon. Mabilis na tumango si Kenneth. Basta ikaw boss, pwedeng-pwede. Muli itong tumingin sa akin. Hindi mo man lang ba ipapakilala sa akin itong kasama mo? Mapang-asar na tanong ni Kenneth sa kanya. Luis, this is Kenneth, right? Pareho silang napatingin sa akin. Gulat ang lalaki na tumingin sa akin. Paano mo siya nakilala? Tanong ni Leon. Alternasyon siya, di ba yung kasama mong nag-assist sa amin dati ni Troy? Hamina ang boses ko nang banggitin ang pangalan ni Troy. Bigla namang napapalakpak si Kenneth kaya muli akong napatingin sa kanya. Oo, naalala ko na. Ikaw yung babaeng niligtas ni Leonel sa dagat. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Luis, pagpapakilala ko sa kainilahad ang kamay ko sa kanyang harapan. Kenneth Silva, saad niya sabay abot ng kamay ko. Nagpaalam naman sa amin si Kenneth na magtutungo muna siya sa kabilang area ng resort kaya kami na lang ni Leon ang naglakad papuntang rest house. Ang buong akala ko na rest house na tinutukoy niya ay kubo lang, iyon pala ay para na itong bahay na mismo. May 2 kama sa loob, may mini kitchen, may maliit na living room at dining area. Dito na halos nakatira si Kenneth, kaya ganito ang ayos ng rest house. Itinuro ni Leon sa akin ang sofa at sinabing doon muna ako umupo habang nag-aasikaso siya ng pagkaing lulutuin. Hindi ba ako pwedeng tumulong? Tanong ko sa kanya. Hindi pa man nag-iinit ang puwet ko sa upuan ay nakaramdam ako agad ng pagkainip. Bakit, ano bang alam mong lutuin? Mapang-asar niyang tanong sa akin. Hotdog, sunny side up, basta prito lang. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa. Hoy skill na kaya yung pagluluto ng mga pritong pagkain. May ibang tao nga na hindi marunong magluto ng mga pritong pagkain dahil takot silang matalsikan ng mainit na mantika. Pagdepensa ko naman sa sarili ko. Tumingin sa akin si Leon at inabot ang sibuyas at bawang. Ayan, hiwain mo. Nakangusong napatingin ako sa bawang at sibuyas. Ito lang. Basic naman. I haven't cried for how many days. But the moment I started peeling the onion, naramdaman ko agad ang pag-init ng palibot ng mata ko. Kaya naman ngayon, ay habang naghihiwa ng sibuyas at panay ang tulo ng luha ko.
Nang makita ni Leon ang sitwasyon ko ay tuluyan na siyang natawa. Akala ko ba basic? Bakit ka umiyak dyan? Sinimangutan ko siya. Pagkatapos kong maghiwa ng sibuyas ay mabilis ako nang nagtungo sa sink para hugasan ang kamay ko. Naghilamos na rin ako para maalis ang hapdi sa mata ko. Lumapit naman sa akin si Leon. May dala siyang panyo. Akala ko iaabot niya ito sa akin pero nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang baba ko at siya na mismo ang nagpunas ng tubig sa mukha ko. Akin na, ako na ang magpupunas, ginagawa mo naman akong bata eh. Nakita ko ang pagkorte ng ngiti sa kanyang labi. Ako na, hawak ko na ang panyo, kukunin mo pa. Imbes na sumagot pa ay hinayaan ko na lang siyang panasan ang mukha ko. Nang matapos siya ay marahan niyang pinisil ang pisngi ko. You look like a baby. Ngumuso naman ako sa kanya. Pagtaliko di niya ay narinig ko pa siyang may ibinulong na kung ano. May sinasabi ka. Bumaling siya sa akin at umiling. Wala. Pagkatapos naming kumain ng agahan at magligpit ng aming pinagkainan ay lumabas ako ng rest house. Sa hindi kalayuan ay may natano ako na mga turista na naliligo malapit sa Pampang. May kasama ang mga ito na bata. Ang hula ko ay isang pamilya ito na nagbabakasyon. Gusto mo bang maligo? Tanong sa akin ng kara-rating lang na si Leon. Bumaling ako sa kanya at umiling. Baka nakakalimutan mo, hindi ako marunong lumangoy. Kagaya ko ay nakatingin din siya sa dagat. Hindi ko yun nakakalimutan, ako kaya ang sumagip sa iyo noon. Napangiti ako nang maalala ang nangyari noong araw na iyon. Siya ang sumagip sa akin sa pagkakalunod. Hanggang ngayon sinasadyep niya pa rin ako. Inabot ko ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. May mga pagkakataong iniisip ko, paano kung si Leon ang minahal ko at hindi si Troy, masasaktan din kaya ako ng ganito. Gusto kong matutunang mahalin si Leon. Yung pagmamahal na mas lamang sa pagmamahal na mayroon ako kay Troy. Kaya ko ba, paano kung masaktan ko lang uli si Leon? Makakaya ba ng konsensya ko na saktan siya sa ikalawang pagkakataon? Humarap ako sa kanya at kinuha ang isa pa niyang kamay. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nginitian siya. Salamat Leon. Salamat sa paulit-ulit mong pagsadyep sa akin. Salamat kasi kahit na nasasaktan ka, nariyan ka pa rin para sa akin. Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Mataman siyang tumingin sa aking mga mata. Ilang sandali pa ay hinawakan niya ang braso ko at hinigit niya ako palapit sa kanya. Naramdaman ko ang pagpulupot ng kanyang braso sa baywang ko. Yamakap din ako sa kanya. I rested my face on his chest and closed my eyes. Handa akong masaktan. Handa akong maging panakip butas kung kinakailangan. Basta makita lang kitang masaya. Handa akong maubos para sa'yo, Luis. Naramdaman ko ang pag-init ng palibot ng aking mga mata at unti-unting pamumuo ng luha ko. I tried not to cry, but I failed. Leon doesn't deserve this, I know. Kaya sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahal kita, Luis. Alam kong may pagmamahal ka rin para sa akin, pero mas lamang yung pagmamahal na mayroon ka para kay Troy. Naiintindihan ko naman iyon. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Kaya kapag handa ka na ulit na makita siya, sabihin mo lang at ibabalik kita sa kanya. Kumalas ako sa pagkakahawak sa kanya at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Nanlalabo ang mga mata ko dahil sa luha na pumuno sa mga mata ko, pero klaro kong nakikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Pumikit ako ng mariin at ipinagdikit ang aming mga noo. Marami akong gustong sabihin sa kanya, pero pinili ko na lang na hindi sabihin iyon para hindi na siya masaktan pa. Sa beach na kami nagpalipas ng tanghalan, lang beses pang tumawag si Tita Janina kay Leon para tanungin kung nasaan na kami. Na-pressure tuloy si Leon kaya pagkatapos naming kumain ng tanghalian ay bumalik na kami sa sasakyan. Team sorry Luis. Masyadong excited si Mommy na makita ka. Ngumiti ako sa kanya. Okay lang, mabuti na rin ito at maaga tayong makakarating sa farm. Bago tayo umuwi ng Metro Manila, dadaan tayo rito ulit. Promise yan. Nakangiti akong tumango sa kanya. Wear your seatbelt. Paalala niya sa akin pagkasakay ko sa loob. Sumaludo naman ako sa kanya at agad na sinunod ang kanyang sinabi. Habang nasa biyahe kami ay panay kaming nagkukwentuhan tungkol sa unang beses kong makarating sa farm nila. We were laughing together and enjoying each other's company.
Nang makarating kami sa farm ay agad akong sinalubong ni Tita Janina at ng bunsong kapatid ni Leon na si Nico. Luis, it's really good to see you again, bati nito sa akin at mabilis na yamakap. Gumanti rin ako ng yakap sa ginang. Pati si Nico ay yamakap din sa akin. Inikat ko ang aking paningin at sinubukang hanapin ang isa pang kapatid ni Leon. You're looking for me. Napalingon agad ako sa lalaking naglalakad palapit sa akin. Napangiti ako nang makita ang hitsura nito. Nakangisi siya habang nakamasid sa akin. After months, nakabalik ka rin. Masama man ang loob ko na sabihin ito, pero namiss kita. Natawa ako nang marinig ang sinabi ni Hendrix. Kahit kailan talaga Hendrix. Nilang kong sambit sa mabilis na naglakad patungo sa kanya. He spread his arms wide welcoming me for a hug. Mahigpit na yakap naman ang ibinigay ko sa kanya. O akala ko ba magkaaway kayo? Natatawang tanong ni Tita Janina. Fake news, Maria. Si Luis nga pala, girlfriend ko, pagbibiro ni Hendrix. Nakita ko ang pagsama ng tingin ni Leon sa kanyang kapatid. Agad namang itinaas ni Hendrix ang kanyang dalawang kamay na parabang sumusuko. Joke lang, kuya. Tatawa-tawang sambit nito. Bumalik naman ako agad sa tabi ni Troy. Tara na sa loob. Naghanda kami ng pagkain. Hinawakan ni Leon ang kamay ko at marahan akong hinayla papasok sa loob. Napatayo si Tito Arnold nang makita ako. Welcome back in El Nido, Luis. Nakangiting sambit nito sa kayamakap sa akin. Dinala nila ako sa dining area. Maraming pagkain inihanda si Tita Janina na parabang napakaraming bisita ang darating ngayong araw. Bakit po ang dami? Curious na tanong ko. Ngumiti siya sa akin. Siyempre para marami kang pagpilian. Umupo ako sa tabi ni Leon. Sa kabilang tabi ko naman ay naroon si Hendrix. Kumusta ka hiha? What made you decide to come back here in El Nido? Napahinto ako sa paglalagay ng pagkain sa aking pinggan nang marinig ang tanong ni Tito Arnold. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Lahat sila ay nag-aabang sa sasabihin ko. Hindi ko alam kung magsasabi ako ng totoo tungkol sa nangyari sa akin, o magsisinungaling ako sa kanila at sasabihin na lamang na namiss ko ang lugar. I smiled at them. Magsasalita na sana ako nang biglang sumingit si Leon sa usapan. Luis is just taking her vacation leave for a while. Masyado kasi siyang abala sa trabaho kaya nandito siya para magpahinga. Saad ni Leon sa kabamaling sa akin at ngumiti. I didn't expect that he'll lie for me. Naku buti naman at naisip mong dito magbakasyon. Kumusta naman kayo nitong anak ko? May improvement na sa inyong dalawa. Kayo na ba, ma? Agad namang saway ni Leon kay Tita Janina. Okay naman po kami ni Leon. Napabilang sa akin si Tita Janina. Okay as in friends kayo. Zero okay as in kayo na. Curious nitong tanong. Ngumiti lang ako sa kanila at nagsimula na akong kumain. Tita Janina narrowed her eyes at us. Nako Arnold, baka magulat na lang tayo at may apo na tayo. Agad akong nasamid sa aking narinig. Ano ba naman yan? Ang sakit sa lalamunan. Mamal, muling saway ni Leon sa kanyang ina. Inabutan niya ako agad ng tubig na agad ko namang ininom. Nako sorry hiha, pasensya na. Alam mo naman na tumatanda na kami ng Tito Arnold mo. Nangangarap na rin kaming magkaapo. Naramdaman ko ang marahang paghagod ni Leon sa likuran ko. Bahagyang irritable pa rin ang kanyang hitsura. E bakit hindi kayo kay Hendrix manghingi ng apo? May bahid ng pagkairitang sambit ni Leon sa magulang niya. Kumunat naman ang noo ni Hendrix at hindi makapaniwalang napaturo sa kanyang sarili. Bakit ako kuya? Bata pa ako. Ang sabi ni Dad dapat diba enjoyin ang kabataan. Bakit ako ang pain pressure mo? Marteng reklamo ni Hendrix. Nang kumalma na ako ay saka lang ako nagsalita. Magkakaroon din po kayo ng apo. It will take time but it will be worth it once na nakita nyo na yung apo nyo. Ngumiti naman sa akin si Tita Janina. How I wish you will become the mother of my grandchildren. Malambing nitong sambit. Napalingon ako kay Leon pero agad ko ring binawi ang tingin na iyon. Pagkatapos naming kumain ay tumulong ako kay Tita Janina sa pagliligpit. Alam mo ba hiha, I've never seen my son Leon taking care of other people. He grew up not being so friendly. Kahit hanggang ngayon, pili lang ang kinakausap niya at bihira rin lumapit ang mga tao sa kanya. They're intimidated by his presence. But when you came,
For the first time I saw my son became protective. He really likes you, Luis. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ni Tita Janina. Leon is truly likable. Mapagmahal din po ang anak niyo. Leon deserves a woman who will never hurt him and who will love him wholeheartedly. Gusto ko P0 yung anak niyo, tita. Ang kaso, natatakot na ako na baka sa bandang huli ay masaktan ko lang siya. Leon didn't deserve to be hurt. He deserves the happy. He deserves the world. Tumango naman si Tita Janina. I can see her eyes staring up. Ganun din ako, kaya naman iniwas ko ang paningin sa kaniya at ibinaling ang buong atensyon sa hinuhugasang pinggan. Pagkatapos naming magligpit ng kalat sa dining room ay nagtungo na ako sa cabin kung saan ako pansamantalang tutuloy. Kauupo ko pa lang sa kama nang bigla akong makarinig ng isang katok. Pagbukas ko ay bumungad sa akin si Leon. Can I come in? Niluwanggan ko naman ang bukas ng pinto para makapasok siya. Pagkapasok niya ay sinarili niya iyon. Naglakad siya patungo sa aircon at binuksan iyon, lang minuto lang ay naramdaman ko na ang malamig na hangin kwarto. How do you feel? Tanong niya pagkaupo niya sa sofa. Bumantong hininga ako saka naglakad patungo sa sofa para umupo sa tabi niya. Agad akong humawak sa kanyang kamay and I motioned him to face me. May itatanong ako sa iyo. Diretso siyang tumingin sa mga mata ko, naghihintay sa sasabihin ko. Sa dinami-rami ng babaeng magaganda at may magandang background, bakit ako? This is the question I've been wanting to ask him. And this time I need a really good answer from him. Naramdaman ko ang marahan niyang pagpisil sa palad ko. Would you believe me if I say that you are my first love? Humugot siya ng malalim na hininga at pinagsiklap niya ang aming mga daliri. I love you because you're you. You made me laugh the first time we met. You are an amazing woman, Luis. You truly are. Palaban ka rin. You have a strong conviction on the thing you think is right. At first, it was admired ayon until it turned into love. It happened so quick to the point na pati sarili ko pinapagalitan ko, kinu-question ko. Because Levay never fallen in love. Ngayon lang, sayo lang. Marahan kong dinala ang aking kamay sa kanyang pisngi. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha ay hindi ko maiwasang maluha. You are an amazing person as well. Umusad ako palapit sa kanya para sana yakapin siya pero nagulat nang bigla niyang hookan ang pisngi ko gamit ang kanyang dalawang kamay. And there I found myself being kissed by him. Nakalapat lang ang labi namin sa isa't isa. Walang gumagalaw. Pareho naming tinatansya ang sitwasyon. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko at ang kamay ko ay kusang gumapang at yamakap sa kanyang leeg. I felt a slight move of his lips when he opened my lips slightly. He kissed me softly. I felt his warm tears on my cheeks. Bibitaw sana ako pero bigla niyang hinawakan ang batok ko para mas lalong palalimin ang halikan namin. From that moment, I started responding. After a few minutes he stopped. Umayos siya sa pagkakaupo at hinayla ako palapit sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit at ilang ulit na tinapik ang aking balikat. I am sorry, he whispered. Umiling ako sa kanya. Ako dapat yung mag-sorry. Mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang yakap sa akin. From time to time he's kissing my forehead. Can I sleep here? Nagangat ako ng tingin sa kanya at saka tumango. I trust Leon. I'm so grateful that he's here. Dahil hindi ko alam kung kakayanin ko ba ang lahat ng ito ng mag-isa. Matagal kaming nanatili sa ganoong posisyon. Kung hindi pa kami nakaramdam ng antok ay hindi pa ako lilipat ng kama habang si Leon naman ay sa sofa natulog. For the past days we've tried different beach activities. Leon has been there for me, lang beses niya akong tinuruang lumangoy but he failed. Mukhang wala na rin talaga akong pag-asa na matutong lumangoy. I teach him several self-defense techniques. Nakakainis lang na napakadali niya itong natutunan. Siya na talaga ang fast learner. Ngayong nandito na ulit kami sa farm, ang sabi niya, sa gubat naman daw kami mag-ikot. Anong gusto mo, scrambled eggs o sunny side up? Ngumuso ako kay Leon nang marinig ang tanong niya. 3 weeks na tayong magkasabay kumakain ng agahan, hindi mo pa rin alam ang gusto ko. Pinagtaasan niya ako ng kilay. Malay ko ba kung nagbabago ang taste mo araw-araw? Ayaw mo pa noon.
Tinatanong ka kung anong gusto mo. Ibig sabihin, importante ka. Sinaman ko lang siya ng tingin. Nakangiti namang nakatingin lang sa amin ang kanyang mga magulang. For the whole 3 weeks that I am here, wala silang ginawa kundi asikasuhin ako. I am so thankful because they always make me feel that I am a part of their family. Leon, siya nga pala. Uuwi ang mga pinsan mo. They'll be giving you a welcome home party. Automatikong kumunat ang noo ni Leon. Welcome home party. Nandito na ako ah. Dapat nga sila ang bigyan ko ng welcome party dahil sila ang uuwi. Nakakunot ang noo nitong sambit habang nagsasandok ito ng pagkain. Hayaan mo na, alam mo namang mahilig sa mga ganoong uri ng party ang mga pinsan mo. Pagbigyan mo na, saka si Clara ang nag-organize nyon. Paliwanag ni Tita Janina, Ate Clara is amazing. Sabay-sabay kaming napalingon kay Nico na bigla na lang nagsalita. He was smiling on his seat. Sino si Clara? Curious na tanong ko. Yung pinsan namin na 20 years old na nag-aaral sa Metro Manila. Leon ang pinaka-close ni Nico dahil bunny baby siya noon. Tumango naman ako, at saka pati yung pinsan mong si Hero pupunta rin. Leon just nodded and continued eating. Pagkatapos naming kumain ay nagdesisyon kaming magtungo sa malawak na gubat na matatagpuan sa dulong bahagi ng flower farm. Bandang tanghali nang dumating ang kanyang mga relatives. Kinailangan pa naming magpaalam ng maayos kasi dumating na ang mga bisita. I didn't expect that his cousin will like me, especially Clara. Ang ganda ng batang yun. Hay buti na lang nakatakas tayo sa mga iyon. Bulong niya nang makalabas kami sa backdoor ng rest house. Natawa naman ako sa reaksyon niya. Alam mo kung makaakto ka, para kang allergic sa mga tao. Hindi na siya sumagot bagkus ay nagkibit-balikat na lamang siya. Ibinaling ko naman ang aking paningin sa gubat na pupuntahan namin. May fence na nakaharang sa palibot nito na nagsisilbing protection ng farm para kung sakaling may maligaw na mga hayop ay hindi ito makapasok sa loob ng farm at sirain ang mga halamang nakatanim doon. Alam mo ba na ang huling beses akong nagtungo rito ay noong 8 years old pa ako. Napatingin ako sa kanya habang naglalakad kami sa madamong bahagi ng lugar. I was wearing my usual outfit, tokong and a big shirt na may tatak na picture ni SpongeBob sa likurang bahagi nito. Matagal na rin pala, sabi ko naman. Nag-iingat ako sa paglalakad dahil natatakot ako na matusok ng mga nakausling kahoy roon. Huminto siya sa paglalakad at pinagmasdang mabuti ang mga punong matikas na nakatayo sa hindi kalayuan. Huminto na rin ako sa paglalakad nang makita ang gate na kulay pula. Tara na, para makapag-ikot pa tayo. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay at hinayla ito. Napatingin naman siya sa kamay naming dalawa. Nang makita ko iyon ay binitawan ko ito kaagad. Alam ko naman kasi ang stand ni Leon sa bagay na iyan. Alam ko na ayaw niyang nasasanay sa mga ganoong bagay pagkapasok namin sa loob ng gubat ay dinig ko agad ang mga huni ng ibon at tunog ng mga naghahampasang dahon. Bawat tapak namin sa mga tuyong dahon ay lumilikha ito ng ingay. Noong una ay nag-aalangan pa ako, pero nang masanay ako sa pagtapak doon, na-enjoy ko na ang tunog nito. Maganda pala rito magpagawa ng bahay. Pwede naman, kung gusto mo ng katahimikan sa buhay, pwede ka ritong magpagawa ng bahay. Bigla ko namang naalala na pangarap niyang sa Baguio tumira. For sure, hindi mo rito gakastuhin kasi ang sabi mo sa akin dati, sa Baguio mo gustong tumira. Napatingin naman siya sa akin. Naitandaan mo pa pala. I rolled my eyes at him. Of course. Lahat naman ng sinasabi mo, natatandaan ko, sabi ko saka naglakad ng muli. Napakaraming puno sa loob ng gubat. May ilan na pamilyar sa akin gaya ng acacia at mahogany, pero karamihan ay hindi ko na mapangalanan. Nakasunod lang sa akin si Leon habang nag-ikot ako. Bigla akong napahinto sa paglalakad nang mayroon akong makitang isang kulay itim na gumagalaw sa hindi kalayuan. Mabilis kong hinarang ang braso ko sa dinaraanan ni Leon at sinenyasan siyang tumahimik. Nakikita mo ba ang bagay na iyon? Ano yun? Curious na tanong ko. Leon squinted his eyes so he can see the thing I'm pointing. Nang ma-realize niya kung ano ito ay bigla siyang napangiti. Baboy ramo. Kumunat ang noo ko nang marinig ang sinabi niya. Ano raw? Baboy. E bakit itim? Hindi ba ang mga baboy ay puti ang usual na kulay?
Bakit iyon itim? Wild pig ang tawag doon. Lumalaki sila sa gubat at kabundukan. This forest is connected into the mountain over there. Kung magtutungo tayo sa pinakadulong bahagi nito ay makikita mong karugtong nito ang bundok na mayroong matataas na puno. Minsan talaga ay naliligaw ang mga ganoong uri ng hayop dito sa patag. Tumanggo naman ako sa sinabi niya. Yun pala yun. Nag-ikot pa kami ng ilang minuto bago nagdesisyong bumalik na sa rest house. Ilang beses akong natusok ng mga sanga sa gubat kaya ilang beses din akong pinagalitan ni Leon. Paglabas namin sa malinis na bahagi ng farm ay saka ko lang napansin ang mga galos sa aking binti. Si Leon naman ay masama ang tingin sa akin. Kung hindi tayo pumunta roon, edi sana hindi nagkagalos yang binti mo. Pumayag ka naman, ganting sagot ko. Humugot siya ng malalim na hininga. Bakas din sa kanyang hitsura ang kanyang pagtitimpi. Ilang beses akong nag-peace sign sa kanya sa tuwing titingin siya sa akin pero iniirapan niya lang ako. Inikot na rin namin ang malawak na flower farm hanggang sa abutan kami ng dapit hapon. Hindi ka ba ginugutom? Tanong niya habang nangunguha ako ng bungkus ng santan. Kulay pula iyon. Sa hindi kalayuan ay nakakita ako ng kulay pink at peach pero tinatamad na akong maglakad patungo roon kaya itong pula na lang ang kinuha ko. Ano bang gagawin mo riyan? Kapag nakita ka ng caretaker ng farm, naku siguradong mapapag-alitan ka noon. Pananakot niya pa. Ngumuso ako sa kanya. Minsan lang naman, saka hindi naman ako papagalitan noon dahil gagawa ako ng bracelet. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Bracelet. Paano ka naman makakagawa ng bracelet gamit ang mga iyan? Nginisihan ko siya. Watch and learn. Isa-isa kong inalis sa tangkay ang bawat piraso ng bulaklak. Inalis ko rin ang gitnang bahagi nito, iyon bang parang kasing nipos ng sinulid at pinagdugtong-dugtong ang mga iyon. Dahil marami ang bulaklak na nakuha ko, hindi lang bracelet ang ginawa ko para sa kanya. Ginawan ko rin siya ng kwintas. Heto na ang huli. Akin na ang kamay mo. Nag-aalangan man pero inabot niya pa rin ang kanyang kamay sa akin. Hawak ang bulaklak na pinagdugtong at ginawang singsing, inilagay ko ito sa kanyang palasing-singgan. I promise to be your friend forever, Leon. Thank you for everything you've done to me. Salamat sa mga sakripisyo mo sa akin, sa pagmamahal na ibinigay mo. Marahan ko hinawakan ang kanyang kamay at idinala iyon sa pisngi ko. Nakangiti siyang tumingin sa akin. You'll always remain as my one great love, Luis. Kahit hindi ako ang pilan mo, kahit hindi tayo sa huli.